isang liblib na lugar ng Barangay Lood, may isang nakakamanghang kuweba. Tara, samahan niyo akong tuklasin at mamangha sa kakaibang ganda nito. Ako nga pala si Sir Janos at samahan niyo ako sa biyahe ni Pogi at mapatna sa hiwaga ng kuweba ng Tinagong Pantay. Kung bago ka pa lamang sa aking vlog, please like, comment, and subscribe para maging updated ka sa mga video ni Pogi. Para mapuntahan namin ang sinasabi kong kuweba, galing kami sa aming barangay, ang Barangay Amaga, patungo sa kabilang barangay, ang Barangay Lood, para mapuntahan namin ang kuwebang ito. At dahil diyan, lalakbayin namin ang maputik at bakubakong daan kasama ang aking kaibigan na videographer. Salamat nga pala at shout out sa iyo, kaibigan Joe. Sa ating vlog series ngayon, tayo ay dadalhin ng isang nakakamanghang karanasan sa loob ng mahiwagang kuweba ng Tinagong Pantay. Makikita natin dito ang kagandahan ng mga stalagmites at stalactites. Ang stalagmites nga pala mga kapogi ay nabuo sa pagpatak ng tubig o sumisirit ito sa cave walls o ceiling ng mga kuweba. At ang mga stalactites naman ay nabubuo sa taas ng ceiling ng kuweba. Ayon sa mga siyentipiko, kailangan natin maghintay ng 1,000 taon para makabuo ng 10 centimeters na stalactites. At alam nyo ba mga kapogi, may napansin din ako nangingitim na ceiling or cave walls dahil ito sa singaw ng mga init ng ating katawan kapag maraming tao ang bumisipita dito. Ito ay malaking epekto. Kaya dapat limitado lamang ang napunta dito para hindi nangangamba ang bawat kabag at paniki na nakatira dito. Sa pagpasok natin sa kuweba, agad nating mararamdaman ang kakaibang atmosphere na dulot ng dilim at katahimikan na tanging kabag at paniki ang maririnig natin. At alam nyo ba ninyo mga kapogi, para ring naka-aircon pag nasa loob nito dahil sa lamig na nararamdaman ko dito. Ang kuweba ng Tinagong Pantay ay tahanan ng iba't ibang uri ng paniki at kabag. Ang mga paniki ay mahahabang pakpak at kadalasang tumitira sa mga madidilim na sulok ng kuweba. Samantalang ang kabag o tinatawag na genus Cynopterus ay maliliit lamang na makikita natin sa bawat sulok ng kuwebang ito. Mahalaga na pangalagaan natin ang mga uri ng paniki at kabag na matatagpuan natin sa loob ng kuweba mga kapugi. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng ecosystem at nagbibigay ng tulong sa pagpapanatili ng balanse sa kalikasan. Dapat nating tiyakin hindi sila maaapektuhan ng ating paglalakad at pag-explore sa kuweba. Oo, at ang ginawa natin mga kapogi, wala tayong nasaktan ng mga kabag at mga paniki dito. Sa paglalakbay sa kuweba ng Tinagong Pantay, natutunan natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga stalagmites at stalactites, pati na rin sa mga uri ng paniki at kabag na namumuhay sa loob ng kuweba. Isama na natin ang pagmamahal at pag-aalaga sa ating kapaligiran sa bawat hakbang natin upang maratili natin ang ganda at kahalagahan ng mga ito para sa mga susunod na henerasyon. Bilang mga manlalakbay, may responsibilidad tayo na pangalagaan ng kalikasan. Kaya naman, habang tayo ay namangha sa kagandahan ng kuweba ng Tinagong Pantay, isa-isip natin ang kahalagahan ng pagiging mapagmahal at mapag-ingat sa natural na ganda na pinagkaloob sa atin ng ating puong may kapal. At para sa mga kaalaman ninyo mga kapogi, dalawa ang chamber ng Tinagong Pantay. Itong unang aming pinuntahan ay ito yung unang chamber at dadako tayo sa pangalawang chamber. Pero hanggang dito na lang ang aking pagbo-voice over mga kapogi. Sana samahan pa ninyo ako sa mas marami pang adventure at mga biyahe ni Pogi. At salamat sa inyong panonood. At kung mayroon kayong ads na makita ay huwag ninyong skip. Yun lamang at babu! Enjoy at panuorin ninyo hanggang dulo. Hanggang dito na lang mga kapogi!